ano lang po yun, paalala. Ayan. Pero sa umaga pong ito ay ang ating tatalakayin naman ano po ay pinamagatan po natin na ang mga kahatulan ni Yahweh o yung mga kahatulan ng Diyos, 'di ba? Nung nakaraan ang ating pinag-aralan yung mga ano 'yon? Naalala niyo ba, mga kapatid? Bago yung kay Sister Cora yung pakikibaka sa kasalanan. Doon nga lang po sa itinuro ni Sister Cora, may kakayanan tayo no, na makipagbaka sa kasalanan Basta't atin lang talagang susundin ano po, kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Tandaan natin, meron po tayong yung tinatawag na kalayaan. Free will. Mamimili ka. Kung susunod ka sa Panginoong Yesus, o kung susunod ka sa Diyos ng sanlibutang ito. Ang kaibahan, pag tayo na kay Kristo na, meron talaga tayong kapangyarihan na makasunod sa Panginoon. Hindi katulad noon. Bakit? Alipin kasi tayo ng kasalanan. Kaya wala tayong choice. Kasi bakit? Alipin nga tayo Kaya susunod lang tayo sa kasalanan. Pero pag tayo na kay Kristo na, meron ka ng choice. Kung susunod ka talaga sa Kanya, o hindi. Pero noon, wala. Kasi, lagi lang tayo sumusunod noon sa kasalanan. Bakit? Kasi nga, alipin tayo. Susunod-sunod lang tayo. Ito yung kasalanan, tapos ito tayo. Yan ang kaibahan. Ito yung kasalanan, ito tayo, susunod-sunod tayo. Pero pag nakay Kristo ka na, ito ka. Ito yung kasalanan. Tapos kinakalabit ka. Diba? May kaibahan. Amen? That maintindihan po natin yung mga kapatid. So, ito po yung ating bibigyan ng pansin po ngayon. At ang atin pong teksto ay nasa mga gawa 17:30 hanggang 31. So, basahin po natin ang sabay-sabay, yung malakas at yung with feeling. 1, 2, 3. Sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ng kanilang masasamang pamumuhay. Kita nyo? Diba? Sa mga nagdaang panahon, parang pinabayaan ng Diyos. Parang pumikit siya. Hinayaan niya yung mga tao doon sa lahat ng kanilang mga pinaggagawa sa kanilang buhay. Pero dahil nga ang Diyos ay meron talagang layunin pa rin sa tao, talagang siya ay gumagawa ng paraan para po yung tao nga po na makasalanan, na lumayo sa Kanya, ay makabalik muli sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, hindi pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya. Tingnan niyo po para mas makilala natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin, kinakailangan po yung utos niya na, sabing ganyan, ay niya sa lahat ng tao, sa bawat lugar. Sa bawat lugar, siyempre, yan, yung buong sanlibutan, buong mundo, na magsisitalikuran ang kanilang masasamang pamumuhay. Take note po, sabi, magsisi at talikuran. Yun po yung utos. Hindi pwedeng basta lang tayo po ay yung naniniwala sa Diyos or tumatawag sa Diyos kaya or nananampalataya kaya. Ang kailangan po ng Diyos ay yung mga nagsisisi at tumatalikod talaga. Kaya yung tao, alam niyo po, makakasunod sa Panginoon. Pagka siya'y nagsisi at tumalikod. Pero pagka yung tao ay nananampalataya lang sa salita niya, sa isip niya, pero yung kanyang kasalanan ay hindi niya talaga pinagsisihan at tinatalikuran, ay magpapatuloy lang siya sa ganong buhay. Kasi walang totoong pagsisisi. Kaya nagbabago po yung tao talaga pagka nagsisi, tinalikuran yung kanilang kasalanan o yung ating mga kasalanan.
Sapagkat, sabi, tinakda na niya, sabing ganon, ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. So, may nakatakda na ba? Oh, may nakatakda na ng araw ng paghuhukom. Sabing ganon. Eh, hindi nga lang natin alam kung kailan yon. Pero yun po ay mangyayari sapagkat nakatakda na yon, sabi, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang ang taong iyon ay kanyang muling binuhay. Sino yon? Ang Panginoong Yesus. Kita niyo po binabanggit na siya ay tao. Kasi nga siya ay nagkatawang tao. Kaya ang Panginoong Yesus, katulad talaga natin, na tao talaga. Kaya kita niyo ang Panginoong Yesus, nung magkatawang tao, di ba? Napapagod siya, nagugutom siya, nauuhaw siya, nahihirapan din siya. Sa sobrang hirap niya nga, nung bago siya mamatay, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Di ba? Sabi nung iba, kung totoong Diyos daw si Jesus, bakit tinatawag niya yung Diyos? At humihingi siya ng tulong. At ang sabi niya pa, bakit mo ako pinabayaan? Ay, ikaw nga kaya ang sobrang hirap na maranasan, mga kapatid. Minsan siguro na-experience nyo na rin yun. Yung paghihirap na nararanasan natin, kung tutusin, hindi katulad ng paghihirap na nangyari sa ating Panginoong Yesus. Pero yung paghihirap natin, kahit hindi katulad ng nangyari sa Panginoong Yesus, minsan nasasabi natin, Diyos ko, bakit mo naman ako pinababayaan? Di ba? Yan ang minsan na natin, na iisip natin, nasasabi natin sa ating puso, sa ating sarili. Actually, hindi. Kailanman ang Diyos ay hindi nagpapabaya. Meron lang siyang hinahayaan sa ating mga buhay. Para tayo matuto. Para tayo matuto. Ang problema lang, pag may hinahayaan ng Diyos, tapos hindi tayo natututo. Anong tawag doon? Huwag na natin Kaya na lang sumagot. So, paparating po yung panahon na huhukuman ng Diyos ang sanlibutan, sandaigdigang kanyang nilikha sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, na siya ring isinugong manunubos. Ito ay gagawin niya ng buong katarungan at walang pagtatangi. Ito ang dahilan ng panawagang magsipagbalik loob ang mga tao bago pa man mahuli ang lahat. Sabi pong gano'n, makatarungan ng Diyos kung umatol, ngunit sa tao sa ating panahon at sa ating kasaysayan, siya rin ay pumipikit o hindi humahatol muna. Kasi nga, kung talagang agad-agad hahatulan niya na yung tao ngayon, ay napakarami pang hindi maliligtas. Pag halimbawa, dumating na siya ngayon, sisimulan niya na yung paghatol. Ay napakarami pong hindi maliligtas. Kahit doon sa mga nagsasabing mga sila, Kristiyano. Kaya, pumipikit siya, Hindi muna siya humahatol ayon sa nararapat. Ito ang katotohanan ng paghatol ng Diyos. Siya ay makatarungan, subalit, ang mga paghukom niya ay dalawang uri. Yung paghatol ng Diyos, yung paghukom ng Diyos ay dalawang uri. Yung pangkasalukuyan at pangwalang hanggan. Actually, marami ng mga nangyaring paghuhukom. Yun yung tinatawag na pangkasalukuyan. Pero meron din siyang gagawing tinatawag na paghuhukom o paghatol na tinatawag naman nating pangwalang hanggan. Magkaiba po yun, mga kapatid. Ito po ang ating aaralin at susuriin ngayong araw. So, paano nga bang humahatol ang Panginoong Yahweh sa tao? O paano bang humahatol ang Panginoong Diyos sa tao? Una po, humahatol si Yahweh, ang Diyos,
ayon sa kanyang mga sariling panuntunan. Kaiba sa tao kung humatol si Yahweh dahil nalalaman niya ang lahat ng mga bagay at lihim sa tao. Alam ng Diyos lahat yun, ano? Walang tago. Lahat yun malalantad. Kahit anong gawin natin, maaring ang mga tao ay pwedeng makapagtago ng kanyang kasalanan o kasamaan sa kanyang kapwa. Ano? Pero pag humatol na ang Panginoon, lahat yun ay malalantad. Lahat po yan ay mahahayag. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, na kasabihan nga din yan walang lihim na hindi, pero nasa Biblia yun, walang natatago na hindi malalantad. Ay kasi ang Diyos, di ba, ang Diyos ay nakikita niya lahat. Yung tao lang ang hindi, dahil limitado tayo. Kaya sabi diyan, dahil nalalaman niya ang lahat ng mga bagay at lihim sa tao, ang kanyang mga hatol ay matuwid at ganap. Kung ito man ay naantala, ito ay dahil sa higit niyang mga dakilang layunin. Kaya kung minsan talaga, di ba, nagtataka tayo, may mga tao na parang sinasabi natin, bakit kaya ayaw pang parusahan ng Diyos yan? O kaya minsan may mga sinasabi tayo, mga kapitbahay pa nga natin Lord, bakit hindi mo pa kunin yan? Oo. Ba't di pa mamatay yan ngayon? Minsan, ganun pa tayo mag-ganon. Di ba? Parang iba yung pag pinagpe-pray natin, iba no? Sabing ganon. So, paano ba nating uuriin ang mga paghatol ng Diyos o paghatol na ito? Una, ang paghatol ng Diyos ay para sa lahat. Wala pong sisinuhin. Kaya lang, hindi po yan sama-sama. Pero para sa lahat po, yung paghatol ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi rito sa Roma 2:5 hanggang 11. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, yun niyo po pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Ulitin po natin, sabi, ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi. Sabing ganon. Pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Kita niyo po, mas mabigat, yung parusa. Dahil sa katigasan ng tao, katigasan ng ulo ng tao, at ayaw niyang pagsisihan yung kanyang mga kasalanan. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ang Diyos po ang gaganti. Kaya sabi pala ng Diyos, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Kaya pagka yung nauuhaw ang kaaway mo, painumin mo. Pagka nagugutom, pakainin mo. Pag binato ka ng bato, pag binato ka ng bato, batuin mo ng tinapay na nando sa garapon. Di ba? Ay di ba, tayo madalas, minsan nga pagka tinitigan lang tayo tititig na rin tayo, parang gusto na rin natin di ba? Masyadong mababaw tayo, Pagka halimbawa, nagdadrive ka, medyo na ka ng konti. Parang gusto mo na makipagbabag Di ba? Medyo naunahan ka ng konti, ang gagawin mo naman. Di ba? Gagantihan mo na agad na mas makailang, mauna ka, yung mga ganon. Kaya sabi ng ating Diyos, di ba? Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa, sabing ganon. Ang mga nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan,
ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Yung naghahangad. Kaya po yung pagsunod sa Panginoon, pinagsisikapan po yan. Ipinapamuhay po yan, isinasagawa yan. Hindi po pwede na basta lamang po tayo, ay basta pupunta sa simbahan, tayo nakakadalo, aawit tayo rito, tataas ang kamay, sisigaw kaya, magpe-pray tayo, pagkatapos nun, paglabas natin dito, kung ano-ano ang paggagawin natin. Hindi po ganun mga kapatid. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lamang sa loob ng church. Ang tunay na pagsunod, napapatunayan pagkawala na po tayo rito. Kasi pwede nating gawin yung mga seremonya or mga gawaing pagsamba katulad nito, linggo-linggo. Pero ang patunay po nun, pag wala na tayo dito sa church, kung paano tayo namumuhay. Kaya sabi diyan, datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Sabi pong ganon, paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi. So kaya lahat po ay hahatulan. Ang sabi diyan, yung mga nagsisikap, yung mga nagpapatuloy na talagang makasunod sa ating Panginoon at namumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, ay pagkakalooban niya ng buhay na walang hanggan. Sabi pong gano'n, At yun naman pong hindi at patuloy na namumuhay sa kalikuan, maging Hudyo man daw or maging Griego, ay kanya namang paparusahan. So kaya, ang paghatol ng Diyos ay para sa lahat. Susunod po, ayan, ang paghatol ng Diyos ay ayon naman sa ating mga ginawa. Sabi pong gano'n, yung pula na lang. Sabi, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang ginawa o gawa. Kaya yung iba, hindi naniniwala na hindi na daw kailangan yung gawa. Basta tayo po ay nanampalataya na sa Panginoon. Ay, hahatulan nga tayo ayon sa ating mga ginagawa po Bakit sasabihin natin ngayon, ay pastor, hindi na natin kailangang sumunod kasi hindi naman niyang gawa ang makapagliligtas sa atin. Ay, ang katibayan nga po, kung tayo po ay talagang tunay na nagsisi at nagbalik loob sa ating Panginoon, ay yung mga yung ating mga ginagawa. Dahil yung puno ay nakikita po sa kanyang bunga. O paanong sasabihin natin na hindi na kailangan yon? Samantalang hahatulan nga tayo kung ano yung ating mga ginagawa habang tayo po ay nandito sa buhay na ito. Kaya ang pagkamasama ginagawa mo, tapos sinasabi mo nananampalataya ka, paano ka maliligtas? Tsaka ba't sasabihin mo nananampalataya ka? Tapos di ka naman sumusunod sa kanya. Paano mapapatunayan na talagang nananampalataya ka? Ay hindi naman nahayag sa iyong buhay. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga salita. Ay mga daw? Sinungaling. Di ba? Kaya hahatulan tayo ng Diyos ayon sa ating mga ginawa. Kaya pagbutihan natin. Magpatuloy tayo. Huwag tayong magsawa. Saan? Sa paggawa ng mabuti. Kasi yun nga yung ebidensya na tayo ay tunay na mananampalataya. Hindi natin pwedeng ihiwalay, mga kapatid, yung pananampalataya at mga gawa. Dahil laging iyon po yung katibayan
na tayo'y tunay na mananampalataya ng ating Panginoon. Ano pa po? Ang paghatol ng Diyos ay walang pagtatangi. Wala siyang itatangi. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Hindi katulad ng mga tao. Minsan merong favoritism, Kaya nga po ang Panginoon, di ba? Sabi, ililigtas niya yung mga Hudyo at Griego, yung mga nananampalataya at nagbabalik loob sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Paparusahan naman niya mga Hudyo man yon o Griego na hindi sumusunod sa Kanya. Wala siyang tinatangi. Mga kapatid, wala siyang favoritism. Parang yung akala ng mga Hudyo ganito, nung ang Panginoong Yesus ay nangangaral, nagtuturo, yung mga Hudyong nakausap niya, ganito yung sinasabi. Mga anak kami ni Abraham, mga lahi kami ni Abraham, sabing ganon, Sabi naman ng Panginoong Yesus sa kanila, ay hindi, ang dyablo ang inyong ama, sapagkat kung ano yung gusto niya, yun ang ginagawa niyo. Ay hindi, sabi ng mga Hudyo, mga anak kami ni Abraham. Sabi ng Panginoong Yesus, kung anak kayo ni Abraham, dapat ginagawa niyo yung ginagawa ni Abraham. Sabing ganon. Kasi pinagmamalaki ng mga Hudyo na sila'y ligtas. Pinagmamalaki nila na sila'y pinili ng Diyos. Sila ay hinirang ng Diyos. Kaya sinasabi nila, hindi, anak kami ni Abraham. Kaya parang nasa isip nila, secure na sila. Ay hindi po mga kapatid. Kasi nga, di ba ang Diyos ay kay Abraham? Nakipagtipan. Tapos yung tipan na yon ay pinatunayan niya, ni Abraham nung nagpatuli, yung kanyang mga inapo, kayang mga lahi. Parang pinapatunayan doon. Kaya ang tingin ng mga Hudyo sa kanilang sarili, sila ay secure na, ligtas na kasi bahagi sila ng lahi ni Abraham. Kaya special sila, parang gano'n, Kaya kami ay meron na kaming kasiguruhan. Pero hindi po, dahil ang Diyos ay hindi nagtatangi. Kapag ang isang tao ay hindi talaga sumusunod sa Kanya, kahit sabihin mo pa kung saan ka nang galing, kahit sa Maharlika pa, sa isang reliyosong pamilya kaya, kung hindi ka naman sumusunod sa Panginoon, ay hindi ka rin maliligtas. Kasi nga po, ang ating Panginoong Yesus, ang ating Diyos, ay hindi nagtatangi, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Amen? Ayan. Ano pa po, mga kapatid? Ang paghatol ng Diyos ay ayon sa kaliwanagang tinanggap. Kaya sabi diyan, ang lahat na nagkakasala na hindi saklaw ng kautusan ni Moises ay parurusahan, ngunit hindi batay sa kautosang iyon. Subalit ang lahat naman na nagkakasala na saklaw ng kautusan ay hahatulan batay sa kautusan. Kasi po, di ba may mga tanong diyan Pastor, paano yung mga hindi, nung panahon na hindi naman sakop ng kautusan ni Moises, na hindi aalam nitong kautusan ni Moises, paano sila, hahatulan? Ay sabi nga rito, yung paghatol ng Diyos ay ayon dun sa kaliwanagang tinanggap. Parang halimbawa lang po, Halimbawa, yung mga mangyan, di ba may sarili silang mga may sarili silang mga pamantayan, mga paniniwala, tapos halimbawa lang, hindi sila inabot. Halimbawa lang, hindi sila inabot nung, nung ebanghelyo, nung mabuting balita. Halimbawa lang, So, ibig sabihin, hahatulan sila ng Diyos. Ayon, doon sa mga kaliwanagan na tinanggap po nila, doon sa kanilang mga pamantayan, mga tradisyon o kultura kaya o mga sinusunod. Kaya lang, wala pong mangyayaring ganun Kasi, mga kapatid,
Sabi ng salita ng Diyos, at ipapangaral muna sa buong sanlibutan ang mabuting balita at saka darating ang wakas. So, ibig sabihin, ang lahat ng tao talaga sa panahon natin ngayon ay makakarinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sinasabi ko po rito ay yung noon. Halimbawa, yung noon, nung panahon sa lumang tipan. Paano yung mga hindi inabot nung kautusan, di ba? Nung mga ganitong mga katuruan tungkol sa kautusan. Ano po? So, bahala na ang Panginoon doon. Pero yung panahon natin ngayon, mga kapatid, ay hahatulan tayo. Dahil kahit na natanggap na natin, narinig natin, o hindi man natin tinanggap o pinakinggan, ang sabi, tayo po'y hahatulan. Pero ang malinaw po, mga kapatid, ang Diyos ay hahatol ayon doon sa mga kaliwanagang natanggap natin. Katulad po nito. Natanggap na natin ang Ebanghelyo, nanampalataya na tayo sa ating Panginoong Yesus, nagbalik loob na tayo sa Kanya, at kinakailangang mamuhay na tayo para sa Kanya. At kung hindi man natin gagawin yon, mga kapatid, ay hahatulan tayo ayon doon sa ating mga ginawa. Amen? Ayan. Sumunod, mga kapatid. Ayan. So, ang paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Ayon sa magandang balitang aking ipinapangaral, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim, sabi, ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ulitin ko, ang paghatol ng Diyos ay ayon sa katotohanan. Alin yon? Ayon dun sa salita ng Diyos. Ayon sa magandang balitang aking pinangaral, sabi ni Apostol Pablo, mangyayari ito sa araw na ang mga lihim ng lahat ng mga tao'y hahatulan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya wala talagang nalilihim, Walang natatago talaga. Pagharap natin sa ating Panginoon, Kahit na namatay pa yung mga taong itinago niya, yung lahat-lahat sa kanyang mga ginawa. Pagharap nun sa Panginoon, lahat po yun ay malalantad. Opo, wala pong natatago sa Diyos. Lahat po ay hayag sa Kanya. So, pangalawa, paano nga bang humahatol ang Panginoon sa tao? Humahatol si Yahweh, ang Diyos, ayon sa Kanyang sarili at pangkasalukuyang layunin para sa tao. So, sabi diyan, ilulubos at igaganap ni Yahweh ang karampatang hatol sa bawat isa sa walang hanggan. Ngunit hindi pa sa ngayon at hindi pa dito sa kasalukuyang buhay. Ang mga hatol ni Yahweh sa kasalukuyan ay batay sa Kanyang iginaganap na layunin para sa lahat ng mga nilikha, kabilang ang mga tao. At dahil dito, ang nagiging tingin ng tao sa mga hatol na ito ay tila kulang o labis kaya. Dito po nang gagaling ang mga propeta at apostol sa kanilang paghikayat sa mga mananampalataya na magtiwala ng lubos sa katarungan ni Yahweh. Kaya hindi pa talaga humahatol ng kaagad-agad ang ating Panginoon. Kasi nga meron pa siyang mga layunin. Alam nyo, di ba tayo pagka nanonood tayo ng TV, ang dami nating mapapanood dyan, na kung saan makakarinig tayo ng balita na napakalala, napakasama na talaga. Yung mga nangyayari at yung mga ginagawa ng mga tao. Dito nga lang sa atin sa Pilipinas, sa sobrang korupsyon, talagang minsan, hindi mawarihan kung sino nakakampihan mo, Kung saan ka papanig, sa mga politiko, di ba? Akala natin, okay itong pinanigan natin. Tapos pagdating ng mga lipas na, mababalita natin, ganito, di ba? Kaya talagang napakahirap na. Kinakailangan talaga na ang atin na lang pong talagang
ang ating gawin, mamuhay tayo, mga kapatid. Doon sa ating personal na buhay. Patuloy na ipamuhay po natin. Ano po yung kalooban ng ating Panginoon. So, ito po yung mga halimbawa ng mga hatol na pangkasalukuyan at hindi paganap. Mga halimbawa po to ng mga paghatol ng Diyos o yung paghukom ng Diyos na pangkasalukuyan pa lang. Nangyari na siya pero tinatawag nating pangkasalukuyan, hindi pa pangwalang hanggan. Sabi rito sa Genesis, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Alam niyo po yung tinatawag dito mga anak ng Diyos, mga ano sila? Mga anghel. Ito yung mga anghel na nagkatawang tao at naghimagsik sa Diyos. Pero hindi po ito si Satanas. Ibang grupo po ito. Sabi diyan, napakarami na ng tao sa daigdig ng panahon iyon, nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos. Sa atin kung gano'n, So, ito yung mga anghel na naghimagsik. Kung tawagin po din natin to ay mga Elohim. Sabi diyan, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ng tao, sapagkat siya'y makalaman, hindi na lalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Kaya kita niyo, di ba? Yung mga tao ngayon, nabubuhay na lang ng 70. Hindi? 80, no? Mapalad-palad na yun nasa Guinness Book of Record na lampas 120. Sabing ganyan, nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. So, ibig sabihin, yung mga anghel na naging magsik nung panahon na yon, nagkatawang tao sila at nangasawa sila ng mga tao. Tapos, anong naging bunga? Mga higante o yung Nephilim. Mga Nephilim. At alam nyo, napakadami nun. Kaya yung tao noon, may mix na. May lahing anghel. Hindi, totoo. Kaya nga ang mga anghel, mga malalaki. Kaya yung mga naging lahi nila sa tao ay mga higante. Kaya nasira na yung alin? Yung lahi ng tao. Tingnan niyo po makinig kayo mabuti. Kaya walang pwedeng gawin talaga ang Diyos kundi hatulan yung tao. Dahil sira na yung lahi ng tao. Hindi na normal. Hindi na normal. Hindi na normal yung tao. Mix-mix na. Kaya masisira na talaga yung kalooban ng Diyos na pwedeng mangyari o gagawin niya pa. Kaya kailangan niya pong hatulan. Kaya sabi diyan, sila ng panahong iyon may mga higante sa ibabaw ng lupa, sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao nung panahon nila. Sa panahon nila, kinilala yun. Siyempre, lalaki nila, mga power, napakamakapangyarihan nila, Sa lakas na lang, talagang pag giyera sila sa ibang mga kalaban, di ba? Talagang kikilalanin silang bayani. Kaya nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Hindi siya nagsisi. Nalungkot lang siya.
Nalungkot lang siya. Ang sabi, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. O kaya ito yung kwento, no? Na kung saan, di ba, yung gumawa ng arko si Noe. At yung lahat ng hayop na sabi ng Diyos na mag-ano ka, no? Lagay ka ng lahat ng hayop dyan na nabubuhay, maliliit, malalaki, Tapos doon sa kwento, yung pinakahuling-huling pumasok doon sa arko ay pagong. Bakit? Sa sobrang bagal. Diba? Natawa kayo. Pero totoo po yun. Lahat ng klase ng hayop, inilagay ni Noe puron. Ayon doon sa mga lahi nila, mga kapatid. Kaya nung nakapanik na lahat doon, yung hayop, pati yung kanyang mga anak at yung asawa ng kanyang mga anak, di ba? Sinaran ng Diyos yung pinto ng arko. Tapos, hinatulan niya na yung tao. At alam nyo, alang-alang kay Noe, di ba? Iniligtas niya yung kanyang iniligtas yung kanyang asawa, mga anak na lalaki, at yung asawa ng mga anak niya. Kasi doon magsisimula uli yung lahi ng tao. Sa mga talatang nabanggit, hinatulan ni Yahweh ang sangkatauhan kasama ang mga Nephilim. Ito yung higante. Talagang nilipon niya, mga kapatid. Kasi kung hindi niya lilipulin, talagang masisira na yung lahi ng tao. Kaya minsan, di ba, may mga kwento na may higante daw, mayroong isa lang yung mata. Ang tawag doon? Alam ko kung totoo yun, At ang niyan, ang katibayan na merong ganyan, naulit-uli yun. Kaya nga po, di ba, si David, ang kaaway niya ay sino? Si Goliath. Naulit-uli yun. Ibig sabihin, kaya ang ginawa uli ng Diyos, pinapatay niya uli lahat yun. Pagka binasa po natin yung Biblia, wala silang itinira. Ganun po ang ginagawa ng Diyos. Pero ito ay pangkasalukuyang hatol, yung nangyari po. Kaya sabi diyan, at ang mga anak ng Diyos, mga nilikhang makalangit na naghimagsik. Ang hatol na ito ay hindi pa lubos. Pangkasalukuyan lang kasi Sabi, ang mga tao ay nasa Hades pa. 'Di ba? Yung mga namamatay, pinag-aralan natin, 'di ba? Yung mga taong namamatay na hindi ligtas, napupunta dun sa Hades. Tingnan niyo po sabi, ang mga tao ay nasa Hades, ang mga Nephilim ay sinasabing nananatili dito sa lupa bilang mga unclean o bastard spirit. Ito po, i-share ko lang sa inyo. Saan ang galing yung mga tinatawag na unclean spirit? O yung masasamang espiritu? Wala po tayong mababasa sa Biblia. Maliban dun sa mababasa natin, si Satanas, di ba, tinatawag na demonyo o yung diablo na kaaway ng Diyos. Tapos yung mga anghel na nilalang ng Diyos, mga spirit being din yan, mababasa po natin sa Biblia. Pero yung mga tinatawag na unclean spirit o yung maruruming espiritu, walang binabanggit sa Bible kung saan sila nanggaling. Pero ayon sa pag-aaral, nung ginunaw ng Diyos ang sanlibutan, mga kapatid, at yung lahat ng mga higante, ng mga nabubuhay noon, nangamatay silang lahat. Dahil hindi yun normal, hindi sila tao, hindi rin sila anghel. Nung namatay sila, sa pag-aaral, ito yung mga naging mga unclean spirit. Kaya sila yung mga nagpapahirap minsan sa mga tao. Tapos minsan, ang Panginoon may pinapalayas na demonyo, sabi niya,
lumayas ka. Anong pangalan mo? Sabi gano'n. Sabi niya, Legion. Sapagkat kami napakarami. Yun po yan mga kapatid. Tapos, naandito pa sila. Kaya nga yung masasamang espiritu, yung mga unclean spirit, naandyan lang yan. Sa paligid natin. Tingnan niyo yung katabi niyo. Hindi ko sinasabing yung katabi niyo, ha? Andyan lang yan. Sabi, naghahanap sila ng matitirhan. Sabi nga sa Biblia, pagka umalis sa isang tao, yung masamang espiritu, siyempre, wala silang tirahan. Ang gagawin niya, babalik siya dun sa dati niyang pinanggalingan. At pag nakita niyang bakante, magsasama pa siya ng 7, sabi ng salita ng Diyos, at mas lalala pa kaysa dati yung taong iyon, mas sasama pa. Kaya po yung mga unclean spirit, naghahanap talaga ng katawan niya na matitirhan. Mga kapatid. Kaya pagkalimbawa, ang tao wala kay Kristo, hindi siya maipanganak sa espiritu, di ba? Ay sigurado, maaring siya ay maalipin ng masamang espiritu o ng maruming espiritu. Pero pagka ikaw, yung banal na espiritu ang nag-ahari sa'yo, di ba? Sumusunod ka sa banal na espiritu, namumuhay ka sa banal na espiritu. Ano pa magkakaroon ng pagkakataon yung masamang espiritu? Kaya nga itinuturo sa atin yung mga salita ng Panginoon. Na hindi na tayo mamuhay sa laman, sa sanlibutan, kundi sa patnubay ng banal na espiritu. Dahil kung hindi natin gagawin yon, baka maghari sa atin yung mga unclean spirit. Mga kapatid, at yan. Sabi, at ang mga anak ng Diyos ay nakapiit sa Tartaro. Kasi ninyo po yung mga anak ng Diyos na nangasawa ng mga tao ay ipiniit ng Diyos sa Tartaro. Pero temporary pa lang yun. Tinatawag din pong impyerno yun. Pero yun po ang pinaglagyan dun sa mga anak ng Diyos na naghimagsik sa Diyos, na nangasawa ng mga tao. Ikinulong niya po iyon. Pero itong mga Nephilim, yung mga unclean spirit na yan, naandito. Tingnan niyo po yung mga kapatid, kung saan sila yung naghihintay ng araw ng paghukom, yung mga anak ng Diyos na nakakulong sa Tartaro. Sa makatuwid, ang mga ito'y nahatulan na, ngunit hahatulan pa ng pangwalang hanggang hatol. Ito po yung katibayan niyan, yung napiit na mga anak ng Diyos. Hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sila'y tinapon sa impyerno. Pero sa salitang Griego niyan ay Tartaro. Iba po yung Hades, iba po yung Tartaro. Yung pong Hades, tinatawag ding impyerno. Kaya lang, yun yung pinaglalagyan ng mga taong hindi naligtas. Diba? Napupunta sila sa Hades. Tapos yung mga ligtas, napupunta doon sa tinatawag na Abraham's bosom nung panahon na yon. Diba? Yung ating tinalakay nung nakaraan. Tapos, ito naman pong Tartaro, impyerno, kung saan sila'y ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Yan yung mga yan po yung ikinulong ng Diyos na mga anak ng Diyos kung tawagin, na mga anghel na nangasawa ng mga tao. Dahil sa kasalanan ng tao nung unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Diba? Yun po yung koneksyon niyan. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Diba? Yan po yung niyan, yung malapit na kahulugan, yung ating binasa doon sa Genesis. Kaya po yung mga anak ng Diyos na naghimagsik ay nasaan ngayon? Nasa Tartaro. Iba po yan kay Satanas. Iba rin po yan doon sa ibang mga anghel na isinama ni Satanas. Ang dami niyan Simula nung maghimagsik ang si Lucifer, maraming mga gumaya sa kanya. Mga kapatid. At ito po ay ilan lang din. Yung kay Lucifer,
yung kanyang mga inakit 1/3. Ano? Tapos iba rin po ito mga kapatid, yung ating binasa na yan, yung mga anak ng Diyos na nangasawa ng mga tao, tapos naging Nephilim at naging mga unclean spirit. Pero yung mga anak ng Diyos na yun ay nakakulong dito sa Tartaro, naghihintay ng judgment. Kasi hindi pa yun talaga final judgment. Ano pa po yung mga pangkasalukuyan na paghatol? Ang halimbawa ng mga hatol pangkasalukuyan at di pagganap. Ito ang kasaysayan ng mga anak ni Noe na sina Shem, Ham at Japet pagkatapos ng baha. Ang mga anak na lalaki ni Japet ay sila Gomer, si Magog, Maday, Jaban, Tubal. Magandang mga pangalan to. Pangalan niyo sa anak niyo. Meshek at Tiras, sina Askenas, Ripat at Tugarma, ang mga anak na lalaki ni Gomer. Ang kay Jaban naman ay sina Elisha, Tarsis, Kitim at Rodanim. Ito ang mga anak at apo ni Japet. Ito ang mga bansang nagmula sa mga anak ni Noe, mula sa kanilang mga angkan. Sa kanila nagmula ang lahat ng bansa na lumaganap sa buong daigdig pagkatapos ng baha. Sa kanila nang galing yung lahat ng mga bansa ngayon. Hindi kay Eva at Adan. Kasi, di ba, nilipol niya. Ang natira si Noe at saka yung mga anak niya. Doon nagsimula yung lahat ng mga bansa na kinikilala natin ngayon. Sa kanila lahat. Pero anong ginawa ng Diyos, mga kapatid? Dati magkakasama lang yan sila. Pero sila hinatulan ng Diyos, pinaghiwa-hiwalay. Sabi doon, sa simulay, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Iisa lang ang wika nun. Pero marami ng tao nun. Ano po? Iisa lang. Magkakaparehas lang. Sabi ganon, kanilang pagpalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon naninirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ng kanilang mga simento. Ang sabi niya, "Ali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring aabot o abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak sa daigdig." Alam niyo po kung bakit may tore? Dahil Dahil yung mga tao noon, ang tinatawag na ay ibang mga Diyos. Kaya nagtayo sila ng tore. Kaya nauso yung mga tore. Kaya makikita nyo, halimbawa sa Middle East, ang daming mga tore. Dito sa atin, pagka mayroong yung mga simbahan, may mga toring lagi. Lagi may kasamang parang mga tore. Ano po? Kasi nung nagsimula po yan sa kanila. At ang ibig sabihin niyan, yung tao ay ang tinatawag na nila ay ibang mga Diyos. Hindi na si Yahweh. Kaya nagkaisa sila, sabing ganun. Talagang nilayuan na nila ang Diyos. Ang ginawa ng Diyos, hinatulan sila. Sabi diyan, ang sabi niya, "Ali kayo't magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at huwag na magkawatak-watak sa daigdig." Gusto nila magkakasama . Pero alam niyo ang gusto ng Diyos? Yung mga tao hiwa-hiwalay. Kaya nga sabi ng Diyos kay Eva at Adan, "At punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig." Pero ito ayaw nila. Gusto na sila lang magkakasama. Para maunawaan natin. Bumaba si Yahweh upang tinanang lungsod at ang toring tinayo ng mga tao. Sinabi niya, "Ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti pa'y bumaba tayo." Pero mo tayo, Parang may ginagawa talaga yung ama at saka anak.
Ano, sabing gano'n, ano? At guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh ng mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig. Sabi mo gano'n, ano? Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon. Sapagkat doon ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. Tsaka nagkahiwa-hiwalay lamang yung mga tao. Siyempre, hindi na magkaintindihan, di ba? Meron ng Chinese, meron ng Taiwanese, meron ng Amerikano siguro, English na, meron ng Arabo na salita. Hindi na sila magkaintindihan. Eh, paano nga naman? Paano pa sila magsasama kung hindi magkaintindihan? Kaya nagkawatak-watak, nagwahiwalay sila. Ano? Hanggang sa nakarating sila sa Pilipinas. Oh. Kaya nagkaroon ng Pilipino. Sabi naman, hindi pastor. Yung Pilipino, nung magluto kasi ang Diyos, nahilaw. Ayun, medyo lumabas yung mga Pilipino. Nung nagluto uli ang Diyos, nung ginawa yung tao, may nasunog, nagkaroon ng negro. Sabing ganon, di ba? Pero ang totoo, yan po yung nangyari. Ang ginawa ng Diyos, actually, hinatulan sila ng Diyos, pinaghiwa-hiwalay sila. Kasi yun naman talaga ang gusto ng Diyos na mangyari. Dahil pupunuin nga ng dapat ng tao talaga yung buong daigdig. Dahil ang sabi niya kay Eva at Adan, punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig. Kaya lang, ito hindi nangyayari sa kanila. Nagsasama-sama lang sila. At isa lang ang wika po nun, mga kapatid. Isa lang ang wika. Eh, nung sila'y winasak na ng Diyos, meron na konnichiwa. Diba? Kamsahamnida. Maayong buntag. Isa yan. So, paano ito naunawaan ni Moises? Sabi diyan, alalahanin ninyo ang mga lumipas na panahon, ang mga saling lahi ng mga nagdaang taon. Tanungin ninyo ang inyong ama at kanilang sasabihin, pati ang matatanda at kanilang sasaysayin. Parang nung nagsasalita na si Moises doon sa mga Israelites, sinasabi niya yung mga nakaraan, yung mga nangyayari, sabing ganon. Nang ipamahagi ng kataas-taasang Diyos ang ipamanang lupain na ang mga bansay kanyang hati-hatiin. Sabing ganon. Mga hangganan ni kanyang tinakda ayon sa dami ng mga anak niya. Pero ang tinutukoy po dyan ay yung mga nilikhang makalangit. Alam niyo po, merong mga nilikhang makalangit talaga na ipinagkatiwala ang Diyos sa bawat mga bansa na kung saan yun yung tutulong sa kanila. Parang gagabay, papatnubay. Kaya lang, ang nangyari po, yung mga nilikhang makalangit na yon, yung mga Elohim na yon, ay naghimagsik din. At ang pinakilala nilang Diyos, ay yung kanilang mga sarili. Na kung saan, yung mga tao na dapat na pinamamahalaan nila, ay dapat na tuturuan nila, gagabayan nila, pero ang pinakilala nila ay yung kanilang mga sarili. Yung mga anghel na yun. Kaya sila ngayon yung kinikilalang Diyos nung mga bansang yon. Kaya mapapansin nyo, ang bawat bansa, merong iba't ibang kinikilalang Diyos. Magkakaiba. Hindi na si Yahweh. Kaya, ang pinili lamang ng Diyos, sabi niya, sa lahat ng mga tao, sa daigdig, sabi dito, sapagkat ang lahi ni Jacob ay kanyang pinili. Sabi nga nun, sila ang kanyang tagapagmanang lahi. Kaya di ba nagsimula ang Diyos sa lahat ng mga tao sa daigdig kay Abraham. At doon nagsimula yung Israel. Sa kanila pinagkatiwala, yung paghahari ng Diyos. Kaya lang, naging din sila. Naghimagsik din, mga kapatid,
So si Jacob ang pinili ng Diyos, kaya eto si Abraham nung tawagin. Sa karamihan. Lahat po ng tao, ang tawag po dyan ay mga hentil. Wala pang ano nun. Wala pang Hudyo. Sa karamihan ng mga hintil, tumawag siya ng tao na pagsisimulan niya na kung saan ay ituturo niya yung daan ng katwiran. At nagsimula nga po yun kay Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham, sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong mga ama, ng iyong ama, mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa inyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sabi niya, sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ano po ang ibig sabihin nun? Kasi nga po, manggagaling kay Abraham, sa lahi ni Abraham. Yung alin? Yung tagapagligtas. Kaya sa lahi po, sa Huda po nagsimula ang nanggaling yung lahi ni Jose at ni Maria. Yung Huda naman ay isa sa mga tribo ng Israel. Yung 12 tribo. Yung Huda po yung isa. At doon naggaling si Jose at si Maria. Na kung saan ipinanganak naman yung tagapagligtas. Kaya sa pamamagitan ni Abraham, sabi niya, pagpapalain niya yung lahat ng mga bansa. Ibig sabihin nun, mga kapatid, yung mga bansang kikilala sa ating Panginoon Jesucristo, magbabalik loob sa Kanya, ay Kanyang pagpapalain. Kanyang ililigtas. Kanyang makakasama sa walang hanggan. Yan po yung ibig sabihin ng mga kapatid. Para maunawaan natin yung kasaysayan. Isineshare ko lang po sa inyo. Dahil puro kasaysayan po ito, sa lumang tipan po ito eh. Kaya ang sabi, ang magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Diba? Yun yung Israel. Kaya kita nyo po, ito, baka hindi kayo maniwala, yung Amerika, alam nyo po, diba supporter ng ano yan? Ng Israel. Hanggang ngayon, mga kapatid. Okay lang, maintindihan po natin. Kaya kita nyo po, yung bansang Amerika, di ba powerful. Dahil tinutulungan nila, pinagpapala nila yung Israel. Ganun po yan, mga kapatid. Yun po yung ibig sabihin niyan. Ang sayo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Yan. Pero pang kasalukuyan po yan, ng mga hatol, O ito pa, yung, na tayo. Mga halimbawa ng mga hatol na pangkasalukuyan at hindi pagganap. Kita niyo po mga kapatid. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, meron lang kaisa-isang anak ang ating Panginoong Diyos. Sino yon? Siya yung tanging anak, siya yung bugtong na anak. Kaya siya po'y hindi. Ano po si Jesus? Anong kalikasan niya? Diyos. Kasi sabi ng ibang mga reliyon, hindi. Tao lang si Jesus. Kasi pinanganak siya ni Maria. Nung magkatawang tao, tao siya. Pero nung hindi pa siya nagkakatawang tao, siya'y umiiral na, nag-i-exist na. Siya'y kasama na ng Ama sa simula pa. Actually, ang Panginoong Yesus nga, lumikha sa lahat ng bagay. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat ng mga bagay. Sabi pong ganon. Kaya ang Panginoong Yesus ay Diyos. Bakit? Anak siya ng Diyos eh. Bugtong na anak siya ng Diyos, kaisa-isang anak. Pwede ba naman maging anak ng Diyos tapos tao? Parang yung anak ng hayop, hayop. Alam nga naman yung anak ng baka, maging anak ng kambing. Anak. Sino ba? Siyempre, pag anak ng tao, tao. Pag anak ng hayop, hayop. Yun ang ibig sabihin, yung kalikasan. Pag anak ng Diyos,
Diyos. Amen? Oh. Tapos sabi diyan, hindi hinahatulang maparusahan ang sumasampalataya sa anak ko. Alam mo? Hindi na pala tayo hahatulan. Ano? Hindi na tayo hatulan. Kaya sabi ng salita ng Diyos, hindi na hatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Yung mga sumusunod sa Kanya. Sabing ganon. Ngunit, hinatulan na ang hindi sumasampalataya. Sabing ganon. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. So, pangkasalukuyan pa lang nahatol yon. Hindi pa pang walang hanggan. Pero ang sabi, hinatulan na. Na maparusahan. Pero hindi pa na ipapatupad. Pero may hatol na. Kaya yung na kay Kristo, wala nang hatol. Pero yung wala kay Kristo, hinatulan na. At magaganap yon doon sa pangwalang hanggang hatol. Mga kapatid. Amen? Ayan, and last, paano ba nga bang humahatol ang Panginoong Yahweh, ang Panginoong Diyos sa tao? Ayan, humahatol si Yahweh ayon sa kanyang sarili at pangwalang hanggang layunin para sa tao. So katulad ng nabanggit na, ilulubos at igaganap ni Yahweh ang karampatang hatol sa bawat isa sa walang hanggan. Pagdating ng takdang oras, igagawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ang ganap niyang katarungan para sa lahat ng tao at lahat ng mga nilikhang makalangit. So ating talakayan lamang yung para sa mga tao, ito ay igaganap niya sa dalawang paghuhukom. Ayan, alam natin ito yung paghuhukom sa mananampalataya. Magkaiba po yan, sa paghuhukom sa hindi mananampalataya. Kaya sabi diyan ni Pablo, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kita nyo, kaya pala pagka yung Kristiyano, kinuha na ni Lord, ay naninirahan na kaagad sa piling ng Panginoon. Hindi na napupunta dun sa Abraham's bosom. Nung ang Panginoong Yesus kasi, hindi pa nabubuhayin mag-uli, lahat ng namamatay na naligtas, doon napupunta sa Abraham's bosom, katulad ni Lazaro. Pero nung ang Panginoong Yesus ay nabuhay na mag-uli, ay lahat na po ng mga nananampalataya sa ating Panginoon, once na kinuha niya, katulad ng sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, malakas nga ang loob nating iwanan ng katawang ito na ating tinatahanan ngayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Kaya naman, ang pinananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging sa nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling na niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Ang tinutukoy dyan ng gawang mabuti o masama, kung yung naging karapat-dapat ba yung iyong ginawa o hindi. Hindi ito yung yung masasamang ginagawa natin. Wala pong Kristiyanong ganun. Kung talagang mananampalataya ka ba, ay hindi ka namumuhay saan? Sa kasamaan, sa kasalanan. Ang tinutukoy lang po ni Apostol Pablo rito, yung mga gawang naging katanggap-tanggap ba o hindi. Hahatulan tayo doon. Kaya dapat lahat ng ating ginagawa ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Baka ginagawa mo nga yung mga bagay, nagkukunwari ka lang, halimbawa. O kaya naman, kaya ginagawa mo, gusto mo lang magmalaki. Gusto mo lang makilala. O, paano magiging katanggap-tanggap sa Panginoon yun? O baka ginagawa mo lang ng pakitang tao. Sabi ng salita ng Diyos, man ang inyong ginagawa, gawin niyo ng may pagmamahal, may pag-ibig. Lahat ng ating ginagawa, dapat may pag-ibig. Hindi yung lang, yung napipilitan ka lang. Ako na naman ng rito. Ganon. Ako na naman ng itusan. Diba? Pag inutusan, si mama, ako na nga, lagi ang inutusan. Diba? Sasabihin, sige na nga, ako lang nga maghugas ng pinggan. Dapat with love. Diba?
Siyempre, pagka with love, di ba? Ang sarap trabaho. Maniwala po kayo. Pagka lahat ng ating ginagawa ay may pag-ibig, nako, masaya ka. Oh, masarap yung niluluto mo. Yung hinugasan mo, hindi puro sebo. May malansa, di ba? Kasi with love eh. Gusto mo pagka yung gagamit nun, kakain nun, matutuwa, masisya. Pero pag wala yung pag-ibig, ay bahala na yan. Di ba? Ganun isa ng ating ginagawa. Kaya dapat yung lahat ng ginagawa natin sa church, sa labas ng church, sa ating kapwa, may pag-ibig. Para pagka tinitingnan tayo ng Diyos sa ating ginagawa, natutuwa siya. Hindi yung nagkukunwari ka, ililista na siguro, ito yung ginawa niya, kunwari lang. Number 2, ito, may reklamo, gumagawa nga, nagre-reklamo. Number 3, di ba? Kaya pagharap mo sa Panginoon, sasabihin ni Lord, anak, ito lang yung gantimpala ako sa iyo. Dapat ito yung para sa iyo Kaya lang, ito yung mga pinaggagawa mo nung nabubuhay ka pa. Ayan, number 1, reklamador ka. Number 2, wala sa puso mo yung ginagawa. May mga ganon. Para lang. Kasi nga po, hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa bilang mananampalataya. At alam niyo po yan, walang hanggan na yan. Kasi nasa walang hanggan na tayo. Yung pinag-aaral natin kanina, yun yung mga hatol na pang kasalukuyan. Samantalang itong binabasa natin, sa pang walang hanggan na po ito. Gagantimpalaan tayo ng Panginoon. Huwag na po natin basahin yan. Ayan. At yung, ito naman, pang walang hanggan din, yung huling paghuhukom. Ay. Ayan. Sabi dyan, ba't tumatalon? Ay, may problema itong Mahina na Kapiria, sorry. Ito po yung final judgment. Pang walang hanggan po ito. Pagkatapos nito, ito po, wala na ditong hindi, yung mananampalataya. Ang lahat ng ito ay hindi mga mananampalataya. Pagkatapos do'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Maging dakila at hamak. Kita nyo final judgment po to. Eternal judgment po to. Pangwalang hanggan. Sabi, maging dakila at hamak. Magkakasama. Mahirap, mayaman, sikat, pangkaraniwan. Diba? Sabi pong ganun. Sabi dyan, at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ng aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang mga ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Kita niyo po, no? Kaya yung lahat ng yung mga ginawa ng tao, paparusahan, batay sa kanilang ginawa. Batay sa ating ginawa, sabi, iniluwa ng dagat ang mga patay, naroon, niluwa din ang kamatayan at ng daigdig ng mga patay, ang mga nalagak sa kanila. Kita nyo So, ibig sabihin, lahat ng mga nalalagak sa daigdig ng mga patay, alin yon? Halimbawa, nasa Hades. Yun yung daigdig ng mga patay. Nasa Hades. Tapos, yun pong mga, ang sabi dyan, inuluwa ng dagat ang mga patay. O, di ba, ang daming namamatay sa Sa dagat. Ibig sabihin, mabubuhay yun mag-uli. Lahat po yun mabubuhay. Maging yung nasa Hades, bubuhayin din yun. Alam niyo po kung bakit? Kasi haharap dun sa tinatawag na huling paghuhukom. Final po yan. Kailangan unawain natin salita ng Diyos. Tapos sabi, hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Kita nyo? So yung paghatol pala ng Diyos sa masasama ay ayon din sa kanilang ginawa. Tapos yung paghatol doon sa mga mananampalataya, ayon din sa kanilang ginawa. Kaya lang, magkahiwalay po yan. Iba yung hatol sa mananampalataya, binasa natin kanina yon. At ito yung mga hatol naman
sa mga hindi nanampalataya at sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ganyan, pagkatapos ay tinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kita nyo ha? Yung Hades, yung Tartaro, naandun yun yung daigdig ng mga patay. Ano? Yung Abyss. Tapos, ito yung Lake of Fire. Pagkatapos, tinapon sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan. Antindi, no? Tinapon sa lawa ng apoy ang sino bang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ay talagang hindi makikita dyan. Bakit po? Ay final judgment po yan sa mga hindi mananampalataya. Pangwalang hanggan po yan. Kaya ganyan po yung kahatulan ng Diyos. Ganyan kamakatarungan ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Yahweh. Kaya mga kapatid, ayan. Ayan. Paano bang umahatol ang Panginoong Yahweh sa tao? Naglagong bigla. So, humahatol si Yahweh ayon sa kanyang sariling mga panuntunan. Pangalawa, humahatol si Yahweh ayon sa kanyang sarili at pangkasalukuyang layunin para sa tao. Pangatlo, humahatol si Yahweh ayon sa kanyang sarili at pangwalang hanggang layunin para sa tao. So, makatarungan ang ating Diyos. Igagawad niya ang lubos na hatol sa lahat sa takdang panahon. Gayunpaman at sa kasalukuyan. Hindi pa natin nakakamtan lahat ito dahil sa ang Diyos ay nagpipigil. Nagpipigil siya sa paghatol sapagkat nais niya ang mga tao ay magbalik loob sa Kanya at mangaligtas mula sa kapahamakan. Kung hindi man tayo lubos na nagagantimpalaan, ituloy pa rin natin ang pagsunod sa Diyos at paggawa ng mabuti. Hindi ito masasayang. Kung hindi naman lubos na napaparusahan sa kasalanan, ay ipagsisi pa rin ito upang walang pagsisihan sa walang hanggan. So wag nating sukatin ang buhay at pagpapala sa kung ano lang ang meron o wala tayo sa kasalukuyan. Manapa, matutong magtiwala at umasa sa Diyos na magagawad ng parusa o gantimpala ayon sa nararapat pagdating sa walang hanggan. Amen, mga kapatid? Ayan, kaya po tayo magtapat sa atin pong buhay bilang mga taong tinawag at mananampalataya ng ating Panginoon. Maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.